Yon mga boss, magandang araw sa inyo. Ngayon ay nandito tayo muli sa SM Grand Central para pag-usapan natin paano ba mag-apply ng car loan application kung ikaw ay employed, may business, or OFW. Tara, pag-usapan natin dito yan. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba mga kailangan nating requirements para mag-apply ng car loan o ng isang sasakyan. So, una, kung ikaw ay employed sa isang kumpanya, private man yan o OFW, una, ang kailangan natin ay 2 valid ID. Dapat primary ID ang ating requirements. Tapos certificate of employment na may nakalagay na monthly compensation, and then kung kailan ka nag-start sa kumpanya. Pangatlo, kailangan natin ng proof of billing. Ang proof of billing, kahit naman kanino nakapangalan yan, either sa magulang, kapatid, kamag-anak, or yung dating may-ari ng bahay. So, pwede yun. So, Globe, Internet, Smart, Sun, o anything bill tulad ng Meralco o water bill, pwede yung mga yan. Credit card, pwede rin yung mga yan. So, any proof of billing. Then, ang pang-apat, minsan ang payslip nire-required ng bangko. Pero may mga bangko kasi na hindi na kailangan yan. Basta na-verify naman yung EB, yung employment verification. So, madali na lang yun. Pag ikaw naman ay business, pangalawa, yung business. Kapag business naman, ang number 1 na kailangan din, syempre yung 2 valid IDs, proof of billing, yung DTI registration, yung DTI permit. Then yung syempre yung kailangan talaga yung bank statement. Kaya kung ikaw ay may business, kailangan talaga natin ng bank statement. Pero syempre kami mga agent, kaya kami nandito para tulungan kayo magbigay ng advice paano yung pinakamadaling ma-approve tayo. So sa mga may mga katanungan na may mga katanungan pa kayo na hindi ko naman na-discuss dito sa video na to, pwede nyo akong tawagan sa Viber, yung number na yan na nakikita nyo sa screen. Pwede rin nyo akong i-direct message through FB Messenger. Pwede rin naman dito mag-comment ka lang sa YouTube channel natin. Ako, paano tayo mag-uusap, paano tayo magkakaroon ng connection. So maraming way para makausap nyo ako. Pangatlo, pag naman ay ikaw ay OFW, usually, ganito po yun mga boss. Kapag ikaw OFW, syempre napapanood mo to, alam ko, syempre tayong mga Pilipino, gusto nating mapasaya yung pamilya natin. So, gusto nyo mag-invest ng sasakyan na habang nasa ibang bansa kayo, yung pamilyang naiwan nyo rito sa Pilipinas, gusto nyo mapaganda yung buhay, magkaroon sila ng sasakyan, family use, business use, kung ano man yung magiging purpose nyo.
bilang OFW, madali lang naman mag-apply. Pero ganito yung magiging senaryo. Kung ikaw ay married, no? Yung asawang nasa Pilipinas, siya yung magiging primary borrower natin sa application. Then ikaw na nasa ibang bansa, ikaw naman yung magiging co-borrower or yung co-maker. So ganun po yung magiging mechanics. So magiging requirements yan, syempre yung nandito sa Pilipinas, 2 valid IDs, proof of billing, proof of remittance or yung bank statement. The same time, yung kontrata nung nasa abroad. Kung seaman yan, yung POEA contract na may nakalagay doon kung hanggang kailan yung duration mo dun sa barko, yung monthly income, magkano yung salary income, ganun. Kapag naman land-based, pag land-based kasi yung kontrata na nanggagaling dun sa kumpanya, yun naman yung kailangan natin. Dapat yung isisend nyo sa akin o yung ibibigay nyo sa aking requirements, yung nakalagay na dun yung ano yung position nyo, kailan kayo nagsimula, magkano yung monthly income. So may mga kontrata kasi na 1 page lang, minsan 2 page. Better na kapag nag-send kayo ng application mga boss at saka ng requirements, yung kontrata better na kumpleto. Kumpleto talaga yung page kasi tinitignan kasi ng bangko yun eh. Chine-check nila bago tayo kasi pag tayo lumapit sa mga bangko, mas mainam na yung kumpleto na tayo ng bala. Kumbaga pagpasok natin sa gahera, kumpleto na tayo ng mga bala. So yun nga po, mas mainam na kumpleto para pag inilapit namin sa bangko, mas mabilis tayong ma-approve at mabilis nila tayo matutulungan. So kapag naman ito pa mga boss, no, kapag OFW ulit, kung ikaw OFW single ka, pwede maging co-borrower sa Pilipinas, magulang. So, parents, either yung babae o lalaki, same requirements, 2 valid IDs, proof of billing, proof of remittance, yung bank statement. So, yun, the same time yung kontrata nga. So, yan yung mga requirements natin. Kaya kung ikaw ay employed, business, OFW, tawag lang at akong bahala sa inyo. Siyempre ako bilang ahente nyo, magiging ahente nyo soon, kailangan ko kayong tulungan at tutulungan ko kayo. Kailangan natin din magtulungan. Dito mga boss, hindi ka lang kliyente, magkaibigan tayo. Maraming salamat mga boss. Keep watching. Pa-like and share and subscribe na rin yan mga boss para updated ka sa ating mga videos, price and freebies. Sa mga darating pang promo, ngayong darating na 2024, so maglalabas ulit tayo ng video para updated kayo sa price, kung ano yung difference ng mga unit from G4 to Expander, Strada, and Montero. Sama na natin si L300. So mag-update tayo this coming 2024 January ng new price. Maglalabas tayo ng video dyan. Salamat mga boss. Thank you so much. God bless you all. Bye.